Taong 2019 nang itayo ang dump site sa Sitio Tibag. Kasagsagan noon ng COVID-19 pandemic at sumobra daw sa dami ang naipong basura. Kanino pong idea yung ilagay po doon sa bundok yung basura? Nung time po kasi niya, naghahanap talaga kami ng location na pwede po mag-dump kami ng basura doon. Since nakita naman na po namin na isolated po yung area Kumbaga wala pong mga nakatira doon, gubat po yung area. Kaya pansamantala po, doon namin naisip na ilagay. Nag-consult po ba kayo doon sa community around the area? Hindi namin alam, ma'am, na may community doon sa area. Kasi kung merong community, hindi namin tinuloy doon. Ah, okay. Hindi ninyo alam na may mga katutubo doon sa area? Hindi po. Pero kung titingnan sa geoportal site ng gobyerno, makikitang sakop ng ancestral domain ng mga katutubo ang gubat na pinagtayuan ng dump site. Katunayan, sa gilid lang ng basurahan, may makikitang ilang bahay ng mga katutubo. Pero abandonado na ang mga ito ngayon. Ba't wala nang nakatira? Doon na po lumipot ma'am kasi po, na yung mga anak niya po kasi na amoy po ng basura, mabaho po. Na may mga hika po kasi yung anak niya ma'am Tsaka po dito po talaga yung sapul ma'am. Minsan nakakatamad na ako makadinok ka. Wala, amoy ng bahuro. Saka yung mga bata, ay amoy basura, mapaho. Langaw. Nagtitiisa na lang ako kasi andun yung mga tanong ko. Andyan yung kabuhayan ko. Matagal nang nakatira sa lugar na ito si Tatay Mariano. Pero dahil sa basura, napilitan siyang lumipat sa mas liblib na bahagi ng gubat. Kung dati yung mga sagingan nila ay mga 10 to 15 minutes away lang sa kanilang mga tahanan, nung tinambakan ngayon ng basura, napilitan silang ilayo yung kanilang mga taniman. Papunta tayo ngayon dun sa kanilang taniman, pero ang sabi sa atin medyo masukal at mahirap daw yung daan. Matarik na bangin ang sumalubong sa amin. May daan ba dyan? Ay! Parang wala pong daan. Parang pabangin na tutay ay. Sa kagustuhang makalayo sa amoy ng basurahan, dito sila nagtayo ng bagong tahanan. Hintayin niyo ako po. Baka Oh! Pero gaano man sila kalayo sa tambakan ng basura, tila sinusundan sila ng sumpa. Hay! Makalipas ang kalahating oras, narating namin ang isang sapa. Ito yung sapa kung saan sila karaniwang kumukuha ng tubig. Pero ang sabi sa akin ng mga katutubo ay kumakatas dito yung basura? Opo. Ha? Talaga? Opo. Sa gilid ng sapa, nakabaon ng isang maliit na imbakan ng tubig. Dati po iniinom nyo to? Ito po. Anong iniinom? Kaya pinakatangki namin. Ah, ito dito. Opo. Pero ito hindi nyo na iniinom ngayon. Hindi daw. Kung mapapansin ninyo, meron ditong tubo. Itong tubo na ito kasi sinisip-sip niya yung groundwater na nanggagaling dito. Ito kasi yung source of water ng mga katutubo. Pero simula nung nagkaroon ng dump site, ang sabi nila, nag-iba na raw yung kulay at saka yung amoy ng tubig na lumalabas dito sa tubo. Kaya ito, hindi na nila ngayon naiinom, hindi na nila nagagamit. Ayon sa mga katutubo, nagbago raw ang kulay at amoy ng tubig nang itayo ang dump site ng lokal na pamahalaan. So dati-rati, sobrang linis daw nitong sapa na ito. Nangunguha pa sila dito ng mga maliliit na hipon. Pero ngayon, talagang madumi na raw talaga, wala na silang nakukuha.
Tapos mapapansin ninyo, kahit dito sa lugar na to, may mga, ano po to, basura? Galing na po sa basura yan. So dinala na ng tubig itong mga to. Opo. Oo nga, mga basura to. Galing na po sa basura po yan. At tsaka ito. Opo, lahat po yan. Hanggang po doon sa kilo. So ibig sabihin kapag malakas ang ulan, tapos umapaw itong, Umapaw po dito. umaapaw hanggang dyan ng tubig dito sa sapa, may daladalang mga basura. Bara-bara na po dito. Ito lang ang pinakamalapit na lagusan ng tubig sa bundok. Ay, ang daming basura. Pero dahil kontaminado na ito, sa tubig ulan na lang sila aasa para makainom. Yung wala pa pong basura, ma'am, ito ay malinis po. Kahit ganyan lang po namin, iinom po kami ng mumuto, ma'am, pag nauuhaw. Pero ngayon, hindi nyo na maiinom nito. Lahat ng malalaking proyekto ng gobyerno kinakailangan ng clearance mula sa DNR o anumang ahensya na nangangalaga sa kalikasan. During that time po, ang gusto lang namin, maitapon po namin yung napakadaming basura Na naipon. na naipon po. Pero kasi po ma'am, 'di ba po, ano po sa bundok po kasi siya, 'di ba? Tapos marami pong puno doon. So nag-consult po ba kayo? Baka po magkaroon ng damage doon sa naisip man lang ba ng local government 'yon na baka magkaroon siya ng damage sa kalikasan? Hindi po namin, hindi kami aware kung nakapag-consult sa environmentalist. Kasi that time, ma'am, iba pa yung may hawak. Nag-retire na kasi siya. So, hindi namin alam kung may previous na usapan. Kasi po, sabi po sa amin ng mga katutubo ay noong pinaplano pa lang daw yung dump site, parang ang pagkakaintindi nila ay lalagyan nyo raw po ng parang plastic or trapal para po hindi sumipsip yung katas ng basura sa lupa. Hindi po nagawa yun? Hindi po namin nagawa nung una kasi sabi nga natin, immediate solution lang po ito eh. So, hindi po magtatagal. Pero ang dapat sana'y pansamantalang solusyon ng pamahalaan, nagbunga ng problemang pangmatagalan. January 2022, natuklasan ng DNR ang pagtatambak ng basura sa Sitio Tibag. Paglabag daw ito sa Ecological Solid Waste Management Act. Inutusan nila ang lokal na pamahalaan ng Subic na itigil ang operasyon ng naturang dump site. Pero tumagal pa ng 3 taon bago tuluyang naisara ang tambakan ng basura. Natigil lang ang pagtatapon ng basura nang magkaroon ng lakas ng loob na magreklamo ang mga katutubo. At nitong March 2026, tuluyang ipinasara ng DNR ang tambakan ng basura. So, kailan nyo po pinasara yung dump site? October, hindi na siya nag-ooperate, ma'am. October 2025. dahil Because of the complaint, ma'am. Oo. So, Saka yung DNR din ata. yes, ma'am. Siyempre, we consulted with the different agencies, NCIP sa region. We talked to Attorney Roman and then nag-seek din kami ng guidance from DNR region para po may pasara na to. So, yun ma'am, last year din po, nag-stop na yung operations. So. Ang tanong, bakit umabot ng halos 7 taon bago ito tuluyang naipasara? At bakit hanggang ngayon, may tambak pa rin ng basura sa bundok?